what's up? So this is the BenQ, yes, BenQ GV50. Yun, this is a projector. So kakaibang projector po ito. Marami kayong orientation na pwede ditong gawin. So this means pwede ito sa bahay, sa camping, outdoor, or any activities na kailangan nyo ng projector. Okay? So unbox na natin. Let's go! Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Text simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone. Okay, ito ang mga kasama sa box. Yun. So setup na natin. Okay, pansinin ko lang ng konti, no? Okay itong kanyang stand, no? Bilog. Tapos, meron tayo dito ng dalawang bakal. I think this is the magnet. Either this is the magnet or andito yung magnet sa paligid. Kasi, the moment na ilagay ko siya rito, nag-i-strap na siya agad. Look at that. So, I can actually do any orientation, any, paano nakatutok, nakatingala. Andali lang po siya, oh. See this? Ang galing ng naisip nilang design. I don't know how I can describe this, but this is different. This is unique in my opinion kasi sa dami na din ng na feature ko rito mga projector. This one is a bit different. Stylish, kind of futuristic na rin in a way. I like this. Ang galing lang. Look at that. Okay, but anyway, konting tour lang tayo. And pagtatanggalin siya, ganun lang din naman kadali. May ramdam mo lang na may konti siyang magnet. Yes. So, meron tayo ditong goma sa ilalim. Oh, kaya pwede siyang umikot. Yung pinakailalim is naiikot. Nice. And it says here, side projection onto ceiling. Nakaganito. Okay, so kung ilalagay or gagamitin siya sa gilid ng higaan, pwede siyang ilagay sa gilid lang ng mesa. And then, pero yung projection niya is sa mismong tapat ng higaan. I should try this mamaya. I think ihuhook siya rito and dito. Okay, so magiging stand na siya na slightly nakatagilid. Look at that. So medyo slightly nakaangat siya rito. Okay, check natin yan mamaya if this is effective. Pero ito na lang po siya. Alright, pupunta tayo sa mismong unit. So this is the unit. Meron tayong mga ports, USB-A, tapos auxiliary jack for headphones or speakers maybe, HDMI, and then we have USB Type-C. I guess para sa multimedia ito, if I'm not mistaken. These two. Kasi meron naman tayong slot for power. So that means hindi need kailangan ng power dito. And right here, ito nakikita natin is parang open siya. More like exhaust na parang speaker din siguro ito. Again, we'll find out later. Dito sa gilid, cinematic sound. Okay, I'm expecting maganda sound nito. Again, mukha siyang speaker. And then we have the BenQ branding. Sa ilalim, meron tayong lagay ng tripod. And also, meron din tayong parang sa speaker dance or exhaust maybe. And then, we have this na parang, siguro ito yung pan-detect ng edges. Parang infrared siguro or something. And then we have laser projector 1080p. Up to 1080p ang kanyang pinaka-standard default projection. Yung mismong lens sa loob. Okay. And then, the buttons. Okay. Sa buttons naman, okay. Meron tayo dito. I guess ito yung pang-adjust ng kanyang screen. Volume. Volume up, volume down. I guess pabaliktad yata. Yes, more like ganito pala. Power, back. I'm assuming this is back. Sleep mode, volume down, volume up. And para siyang ditong parang joystick siya. See that? Yes. And napipindot siya actually. May click siya, oh. And we have leather here na parang hook or parang sabitan. I don't know kung para saan to. Pero more like pwede mo siyang bitbitin gamit ito. Yes, I think this is pure leather if I'm not mistaken. And then sa other side, ganun lang. May malaki lang tayo dito parang speaker na design or maybe exhaust din ito in a way. So, mamaya alamin ko kung alin dito ang totoong speaker at saan ang pinaka-exhaust or lahat to speaker. Maybe, di ba? And then, sa remote control, basic lang din naman. Madali naman tandaan at madali lang din kabisaduhin. Power button, I'm not sure kung para saan to. Maybe exit, maybe back button, settings, TV, volume, and then YouTube, Netflix. Meron tayong shortcut for YouTube, Netflix, Prime Video, and I'm not sure what this is. Maybe a notifications. We'll find out then later. Ganun lang po siya kasimple. Actually, very nice po. Napakadali na siyang gamitin as is. And, I like the tactile yung kanyang pinaka
remote control. Nice. Malambot siya pero hindi siya sobrang lambot na masyadong OA. So, good enough. And may voice support yata siya, Google Voice. In case na siguro may search ka, dito mo na lang pipindutin. Okay. And now, test natin muna for the first time. Lipat na tayo sa kung saan pwede natin i-test. Okay, so habang maliwanag pa, try natin. Okay? Medyo pahapon na rin naman. So, we're trying na ano. And kung gusto ko malaman kung kahit maliwanag, puro ilaw, see that? Dito tayo sa terrace, sa rooftop sa taas. Kung maliwanag pa rin siya. And look at that font. Diba? Ang linaw pa rin. Bukas pa ilaw niyan, ha? Yes. And no matter na kano ko siya galaw-galawin, okay? Adjust natin pag ganito. Yan. See that? Pag ginagalaw natin, galaw-galaw. Every time na ginagalaw ko siya, kusa naman siya nakakapag-adjust. And look at that. Yan, na-detect niya na ginalaw ko siya, yung orientation niya. So, mag-a-adjust siya ngayon. Siyempre, kakapay mo rin. Yung pinaka practical. Ayun. So, see that? Kusa, sumasaya dun sa pinakagilid. Yan, oh. Kusa niya na-detect yung orientation, yung horizontal at saka vertical na orientation. And kusa na rin siyang nagsha-sharpen. Look at that. Lapit pa tayo. See that? Kusa na rin siyang nagsha-sharpen kahit wala akong ginagalaw. So, this is best for those na ayaw nyo na ng maraming kinukutingting para lang i-set up itong projector na ito. See that? Ang dali lang po. Look at that. So now, gusto ko muna siyang i-try. Mamaya, try ko rin siya dun sa ceiling kung okay ba siya. Kung pwede siya, kung kaya niya i-detect yung gano'n na nakatingala naman mamaya. Pero for natin, test muna natin siya. Gusto ko malaman yung quality ng speaker niya. And of course, try natin sa Netflix or sa YouTube. Okay? Okay, para i-connect naman siya sa YouTube nyo, kailangan nyo lang, yan, sundin nyo lang to. Punta lang kayo dito. I-type nyo to sa Google Chrome nyo. Yan. yt.be/activate and enter lang yung ganyan. In case na ano, I'm sure iba-iba yung code din, magbabago yan per device. Pero usually ganyan lang. Pagpasok nyo, pag-enter nyo sa YouTube app, yan po lalabas. Either you scan the QR code or just enter this code. Okay? Para makapasok kayo sa YouTube ng BenQ GV50. Okay? So, I will do that right now. So here we go. Enter the code displayed on your device. That's okay. Success, device connected, and there. Ayun, pwede na akong pumili. Lipat na tayo sa remote control. Yun. Here we go. Okay, right now, tinatest ko muna siya na bukas ng ilaw. Mamaya patayin ko para mas makita nyo maliwanag. Pero actually, with this, kahit bukas na ilaw, bukas ang daming ilaw na nakabukas, ganito pa rin siya kalinaw. Imagine that. Ganyan siya kalinaw, ganyan siya what do you call this? Look at that font. Yung quality ng details, di ba? Look at that. It's nice. O, di ba? To think na bukas pa lahat ng ilaw niyan, ha? Ang daming ilaw, ang daming bumbilya na bukas, pero we can watch this. So, let's try. Volume tama. Actually, hindi ko na-expect malakas yung volume. Ang lakas ng volume. Uy. Yes, ito po yung volume. videos natin kung saan Ang lakas pala ng volume nito. possible na. Okay, so maybe let's just go with around, Basta Android. yan. Okay, Android. Anyway, 30%. Okay, 30%. I think that's sa okay. iOS. Meron silang iOS version. So, mga iPhone users, Ayan. check nyo na lang kung available yung apps na pinifeature ko ito. Take note, ha, Let's start. bukas po lahat ng ilaw dito. Ganyan siya kaliwanag, ganyan ka-clear yung display. Okay? Ganyan ka-clear yung projection niya. Ito a few Narinig niyo pa ba? Hindi ko narinig ang sarili ko. Malakas na yung volume. Ito po yung sa mga naghahanap ng app para kapag nag-charge sila, To be fair, I wasn't expecting na malakas yung volume ng speaker niya. Very solid. Solid po yung speaker niya actually. We were just using around 30% lang na volume pero hindi ko na marinig ang sarili ko rito habang nagsasalita at nag-vlog. So this is nice. Yung wattage, actual wattage, at actual na progression ng percentage nung charge. Okay? Just to give you an idea, open natin saglit. Yan po, ayan. So free po ito, although may ads naman siya, may ads po siya in-app lang. Pero once na na-setup nyo na at hindi na kayo papasok dito, ay setup nyo na yung gusto nyo itsura niya, etc. Hindi nyo na makikita naman na yung ads. Pero kapag pumasok kayo sa app, Okay na, hinaan natin ang volume and gusto ko naman i-try siya ngayon. Lagyan natin sa 20% lang. Naka-running siya ngayon kasi Pause mo natin. Gusto ko ngayon patay naman ng ilaw kung gaano siya kalinaw. Kasi
ganito na siya kalinaw nang bukas lahat ng ilaw. So what if, di ba? What if patay naman ang ilaw, mas grabe siguro linaw nito. Wait. Okay, so ito na. Pinatay ko na lahat ng ilaw and just as I expected, ganyan nga siya kalinaw. Napakalinaw po niyan. We are zooming in, pero pag lumapit tayo, mas ma-appreciate nyo. Ayun, no? Ang tingkad ng kulay, may mga lamok na nalipad. Pero look at that. Nasa labas po kasi tayo ngayon, so pasensya nyo na yung mga lamok. Look at that now. Let's play natin. And then of course, look and feel kung anong gusto mong itsura niya. Like gusto mo ng font, yan. Liwanag, nice. Gusto mo ito ginagamit ko ngayon. Currently, pwede kang gumamit ng mga free versions. Pero yun ang Volume, may bayad po yan. taas natin ng 30%. Kung magugustuhan nyo naman tong app na to, pwede nyo bayaran nyo na lang. Gamitin nyo yung premium version. One-time payment lang naman yata yun, if I'm not mistaken. Double check na natin kung one-time payment. Not pala. Ito na, one-time payment, 60 pesos. Yun, 60 pesos one-time payment. Kung gusto mo na siyang gamitin for good. Okay? Lifetime na po yan. This one. Alright. Yan ay kung gusto nyo na naman supportahan itong developer. But anyway, para mas maintindihan nyo, demo ko na lang sa inyo. Yan. Nakasetup na yan. Settings, in-approve ko na or inalaw ko na lahat ng permission na hinihingi niya. So, pag ginagamit niya, supposedly ganito mangyari niya. Ipapakita ko sa inyo. Pag nag-charge kayo, yan ang I like it. Malinaw talaga siya kung sa malinaw. So, buksan ko na yung ilaw kasi medyo nilalamok ako ngayon. Wait lang. You know, I like this. Sa mga previous ko na mga projector, kailangan ko mag-sign in mano-mano. But this one, dito sa Netflix naman dito, same din. Pwede ko rin na QR code na lang or code. So, yeah, login ko muna din para magamit natin yung Netflix. Kung okay nga ba yung Netflix dito. Okay, we're in. Okay na okay dito manood ng Netflix. May bag, mga boss. So, look at that, oh. Ang linaw. Kung malinaw sa malinaw talaga. Malinaw talaga siya. Look at that details, oh. Wala akong nakikita ng pixels dito. At nakikita nyo itong guhit-guhit ito is yung wall ko eh. Pero siya mismo, I don't see any pixel. Look at the fonts. Madaling basahin yung subtitle dito. Malinaw na malinaw kung subtitle ang usapan, di ba? So solid. Alright. So now, gusto ko naman i-try is, since na-try na natin Netflix, na-try na natin ang YouTube, gusto ko naman i-try yung casting. Okay? Let's try casting now. Okay, try naman natin ngayon mag-screencast. Okay, dito we are using the Nothing Phone 3. This is an Android phone. So, detect agad mabilis in fairness. Agad yun. So, click natin. Cast an entire screen na lang. Cast. And that's it. Connected na agad. Nice. Okay, how about try natin open ng YouTube. Let's see this. collect ng mga notifications, data, sa background. So, Uy, real time. Almost real time actually. Nakita niyo yung galaw? Konting sobrang millisecond lang na delay yung movement ng kamay ko versus the projection. So yeah, if you are planning to use this for casting, then pwede. Konti lang yung delay niya, pwede na. I wonder kung pwede rin to sa gaming. How about we try gaming? Wait, try natin ng gaming saglit. Alright, so try natin gaming. In fairness, yung audio, narinig ba? Lakas natin. Naka low volume. Lahat nakakas eh, pati volume. So, volume ko lang saglit. 60. Yan. How about, let's try full tour lang. Check nyo lang yung latency. Kung kamusta. Let's go. Let's go na agad. Real time. Fairness, mukhang real time naman siya so far. No, not exactly real time. Almost real time. Ako lang tong palpak mag-drive. Anyway, look at that. Ooh, yeah. Whoop. 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 Yes. Let's go. I like this game. Yung retro lang pero nakakapaglaro ka na maayos. And madali lang din sundan. Hindi mo kailangan ng extra oh my god. Nandaldal ko kasi. Turbo, let's go turbo. Boom. Shoot. Gun fifth. Just fifth.
So, yeah, for gaming, gusto mo na mas malaking screen, yeah, pwede po. Support po ng Android, okay? Try naman tayo na iba. Okay, for iOS naman, I tried, pero meron pala siyang specific na app para for iOS to work sa casting. Pag punta mo ng settings, baba ka rito sa projector. Yeah, that's projector. Then, pasok ka sa loob, then go sa advanced settings. See that? Yeah, advanced settings. And then, yan, screen sharing for iOS, i-install po yan. Yes, kailangan mo munang install yan bago mag-work. So, install natin since direct naman na yan. As long as may internet kayo, Matic, pwede nyo na install yan. Screen sharing for iOS, that's from BenQ mismo. Si BenQ mismo ang nag-develop. See that? Okay, now install na siya. Try na natin. Isa sa nagustuhan ko rito nga pala, dumaan before kasi sa akin ng mga ganito. Pag kinokontrol mo siya ng remote, ang bagal ng response. But dito, actually, impressively, ang bilis. Allow other apps, of course, to access device location. Okay, sure. So, from this iPhone, punta tayo sa control center. Okay. Yun. Confirm. Sa remote pala. Ko-confirm natin. Mabilis lang. Once na-install na yung app, okay na siya. Okay, leave it. Okay na. Pareho na sila ngayon. Mirrored na sila ngayon. We are now screencasting. Yeah, no? Yes. So yes, pwede po tayo mag-screencast using iOS 10. I-install nyo lang talaga yung, what do you call this? Install nyo lang yung app sa... Okay? And this one, just so you know, pwede po mabili ito ng possibly... Inaan natin. Okay, yeah. Okay, so, see, we can cast actually dito sa iPhone using the app na kanina na in-install natin. So, tested. May konting, dito medyo mas visible yung delay pero hindi naman sobrang delay. Compared kanina sa Android, mas smooth. But dito sa iOS, marang mas mataas yung latency. But overall, kung manonood lang naman kayo, that's okay. And the audio, actually, ang ganda rin. Pati audio, yung audio niya is nakakas ng maayos at malinaw. Cable and data cable type A to type C. I hope you can hear that. So ito ang mga kasama sa box ng Redmi 14C. Isa na natin. Yun. Mukha namang legit so far. And rinig nyo ba? Diba malinaw? And we are just using the 40% pa lang ng volume. Hindi ako nagkakamali ito. So nice. Pwede. So yeah, tested sa iPhone, gumagana po siya casting. Approve. Check lang din. As for the power, since we are using dito nakasaksak, dito ko muna sinaksak wala tayong extension na malapit. Naglalaro siya around 60 to 65 watts yung konsumo niya. Sensya nyo na yung balahibo ng aking huskies dito. Saan sa nakakarating? Yeah. Okay, so dito natin sinaksak this projector. See that? So yan, just para aware lang kayo, around 60 to 65 watts ang konsumo po ng kanyang kuryente. Okay? Okay, so one of the good things na I like about this so far is yung kanyang versatility pagdating sa kung anong angguluhan mo siya pwedeng itutok. Not just na madali siyang ikutin, meron din siyang ganito na pwedeng tumingala hanggang doon sa kabila. So, that means pwede nyo rin po siyang gamitin habang nakahiga or nanonood kayo sa kisame. Yes, since pwede siyang itutok pataas. Like that. I'll show you how. Okay? Papakita ko sa inyo kung paano. See this? Ganito. May matutulog ka na lang. Manonood ka pa ng Netflix sa kisame. So, this is nice, diba? This is the life. This is the life. So, I like this. I like this na pwede siya ng ganun. And, napakadali lang i-set up. Okay. So, ngayon nakahiga tayo. Wait up. Para tayo na mapapanood. Okay. So, ayan. As you can see, pwede tayo manood dito na nakahiga rin since ang orientation is this. It's projecting from here and then pwede tayo manood dito at ganyan siya kalinaw. My gosh, look at that. Teka, ang hina pala ng volume pero malamang di nyo na ako maintindihan pag nilakas ko ang volume. Lagay natin kahit man lang sa 30%. My species does not like Let's go with 50%. that the whole story. We think it's gross. 50%. In movies or TV. It upsets me when they reference it in pop songs. Wow. Yup. 2,000 years ago, we 50%. sent a trooper here to kill your rabbit, but Earth crucified him. I hope nakikita or nabibigyan ng justification ng camera ko, no? Pero, look at that. Ganyan siya kalinaw. Chris, yung kulay. Pagka nagpo-post pala siya, nagkusa siya nagda-darken. But,
Look at that. Would you look at that in detail, oh? That level of detail, would you? And itong best para sa akin na best na scenario kung yung nakahiga ka magpapaanto ka tapos manonood ka ng Netflix ng movies mo, di ba? You see that? Oh my God. Ganyan siya kalinaw. Actually, naka-dim siya. Pero once i-play mo, biglang liwanag siya ng ganyan, no? Solid! Napakalakas pa ng speaker niya. We're just using 50%. I can't really use that. Yung sobrang sagad kasi medyo gabi na, makakabulaho na tayo ng kapitbahay. Hindi po soundproof ang bahay ko. So, yeah, palit lang naman ang bahay ko dito. So, look at this. This is the life. Diba? See this? Ganito. May matutulog ka na lang. Manonood ka pa ng Netflix sa Kisame. Kasi ganito lang siya, oh. Pwede mo na siyang i-adjust pa. Depende sa gusto mo. Namumove siya depende sa direction na gusto mo rin. Yun, oh. So, this is the most convenient design na encounter ko para sa isang projector. Ang solid lang. Ang dami mong reason para magustuhan ito. So, pwede nyo dalhin to sa outdoor, sa kahit saan, magbabarkada kayo, magchota, magjowa, mag-family, even family ang solid. Now, add ko rin nga pala, no, meron siyang battery, so it works kahit hindi siya nakasaksak. See that? Wala po tayong nakasaksak dyan. So, currently, this is battery operated. So, pwede po siya sa camping, portable based, at least mga hanggang 2 movies, pwede nyo pong i-play dito sa pagka-battery operated lang, hindi nakasaksak. Not bad? Nice. Kung interesado kayo rito, iwan ko link dito sa video description. Kayo na lang magsabi kung tingin nyo sulit or hindi. Yun. Again, this is BenQ GV50. Yes. Sulit ba tingin nyo? Okay ba astig? Kayo na lang mag-decide sa comment section. Pabayaan ko na kayo dyan. So, ako i-enjoy ko na muna. Magpapantok na ako sa Netflix gamit itong projector na ito. Hanggang doon lang. This is Rain Manguera. I'll talk to you again. So, niwan ko yung link sa video description, ha? Alright? Alright.